Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Dalawang bata patay sa sunog sa Tarlac. Salpukan ng motorsiklo at AUV sa Santa Barbara, Pangasinan sa pool sa CCTV. Rider patay. Halos 1,500 na mga pulis ide-deploy sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan sa balik eskwela sa Lunes. At authentic Batangas Lomi, swak na comfort food ngayong tag-ulan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, sa pool sa CCTV ang nangyaring aksidente kagabi sa Santa Barbara, Pangasinan. Patay ang rider matapos sumalpok sa AUV ang minamaneho nitong motorsiklo. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsalpok ng motorsiklo sa isang AUV sa National Highway ng Barangay Maningding, Santa Barbara, Pangasinan pasado alas 10 kagabi. Ayon sa otoridad, binabagtas ng driver ng AUV ang highway nang biglang nag-U-turn ang motorsiklo. Tumila po ng rider ng motorsiklo at nagtamo ng matinding sugat. Dinala pa sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Tubong Malasigi, Pangasinan ang 23 anyos na biktima. Ligtas naman ang driver ng AUV na Tubong Bugalyon, Pangasinan. Nakahanda umanong mag-usap ang driver ng AUV at kaanak ng biktima ayon sa PNP. Yung nakamotorsiklo ng Honda Click is galing siya sa inuman doon sa kanilang sa mga relatives niya sa may Malasigi. Yes, sir. And then pinasyalan lang niya yung mga relatives niya dito sa Barangay Maningding, Santa Barbara, Pangasinan is nagkainuman daw sila doon. Patay ang dalawang katao habang sugatan ang isa pa matapos sumalpok sa trailer truck ang sinasakyan nilang tricycle sa Bypass Road, bahagi ng Barangay La Torre, Talavera, Nueva Ecija, mag-aalauna ng hapon kahapon. Nauna rito, nahagip ng 10-wheeler wing van ang tricycle ng mga biktima, kaya nawalan ng kontrol at napunta sa kabilang linya ng kalsada. Sakto naman ang pagdating ng trailer truck. Sa lakas ng impact, wasak ang tricycle at halos humiwalay ang sidecar sa motorsiklo. Nasa kustodiya ng pulisya ang dalawang driver ng truck na mahaharap sa kaukulang reklamo. Wala pa silang pahayag. Sinisikap din ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga nasawing biktima na parehong taga Bautista, Pangasinan. CJ Torida, One North Central Luzon. Dalawang batang magkapatid patay sa sunog sa Concepcion, Tarlac. Tutukan sa report. Tulong-tulong ang mga rescuers sa pagbuhat sa mga labi ng dalawang batang babaeng nasawi sa sunog sa Barangay Kulatingan, Concepcion, Tarlac pasado alas 6 kagabi. Sa paunang ulat ng Concepcion Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa mga nasawi ang 1 taon at 4 na taong gulang na batang magkapatid matapos matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay. Mabilis daw kumalat yung apoy, ma'am, kaya nung mag-try yung lola nila na kunin yung mga bata, medyo malaki na daw yung apoy. Bisa kanila, ma'am, nanonood yata ng hindi namin alam kung gadget or laptop. Tapos biglang may narinig daw na parang sumabog tapos sumusok. Hindi umano nakalabas ang mga biktima dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Umabot sa unang alarma ang sunog na tumagal ng humigit kumulang 30 minuto. Natagpuan ang mga labi ng dalawang bata matapos ang fire suppression operations. Patuloy na iniimbestigahan ng Concepcion Fire Station kung ano ang sanhi ng sunog. Ang buong structure po ng bahay is made out of light material po, ma'am. And plus the fact po na yung nasa paligid nila is mostly papers, books, and mga plot po. Still under investigation po, ma'am. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kakulangan ng mga upuan na gagamitin ng mga estudyante kabilang sa mga problema sa Mangaldan National High School. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, handang-handa ng Department of Education sa pagsisimula ng klase sa Lunes, June 16.
Tambak ang mga sirang armchair na ito sa bodega ng Mangaldan National High School. Karamihan, mga plastic armchair na nasira noong nakarang school year. Hanggang kaninang umaga, may mga dinadala pa rin mga sirang upuan sa bodega. Ang kakulangan sa upuan ang isa sa mga problema at binibigyang solusyon ng pamunuan ng Manghay. Sa ngayon po, meron na po tayong kakulangan sa upuan pero mga sira lang naman po yun na po pwede naman pong ayusin. Mahigit sa 200 lumang upuan o wooden armchairs ang inaayos o nire-repair sa Manghay para humabol sa pasukan sa Lunes. Nilalagay po yan ng mga advisors doon sa sa repair shop po natin. Nire-report po yun. At meron naman po tayong maintenance para ayusin at maibalik sa mga kinaukulan. Pagkatapos po i-repair po yung mga armchair, ganun po. Tas yes po, ma'am. Samantala, dahil sa naranasang pag-uulan sa nakalipas na mga araw, binaha ang mini forest na ito ng Manghay. Makikipag-ugnayan ng pamunuan ng Manghay sa lokal na pamahalaan para matambakan ng lupang mini forest at maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Bagamat may mga naipong tubig sa ilang bahagi ng eskwelahan, tiniyak naman ng pamunuan ng paaralan na may maayos na madadaanan ang mga estudyante sa pagsisimula ng klase sa Lunes. Chris, dito sa Mangaldan National High School ay nakahanda na rin lahat ng classrooms. Gaya na lamang ng classroom na ito na kung saan ay malinis at nakapwesto na rin lahat ng mga gagamiting upuan ng mga estudyante. Dito sa classroom to, Chris, ay mayroong 15 na upuan na gagamitin ng mga estudyante habang may mga classroom na nasa 40 hanggang 45 na mga upuan. Tiniyak ng pamunuan ng Mangaldan National High School na hanggang bukas, araw ng Sabado, ay makumpleto na ang lahat ng upuan na gagamitin ng mga estudyante sa lahat ng classrooms. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pangasinan PPO magde-deploy ng kabuang 1,454 na pulis para matiyak ang seguridad sa balik eskwela sa Lunes, June 16. Sundan sa report. Nasa 1,454 na pulis ang ipakakalat sa iba't ibang lugar sa Pangasinan sa pagsisimula ng klase sa Lunes. Sila ang magmamando sa mga itinayong Police Assistance Desk. Magtatagal ang kanilang deployment hanggang June 27. Sa Dagupan, 85% ng kabuang pwersa ng pulisya ang i-deploy sa pagbabalik eskwela ng mga learner sa Lunes. Katumbas ito ng mahigit 100 pulis na ipakakalat sa mga paaralan at kakalsadahan sa lungsod. 2 pulis ang itatalaga sa kada paaralan. Katuwang ng mga pulis ang mga poso enforcer at mga opisyal ng barangay. Bukod sa pagkontrol sa traffic, babantayan ng mga otoridad ang seguridad ng mga mag-aaral. Especially so doon sa pagpasok ng mga bata before 7 a.m., lunchtime, and doon po sa dismissal nila 4 p.m. 5 malalaking paaralan ang tututukan ng PNP. Kabilang dito ang North Central Elementary School, Federico Enceralde Integrated School, Dagupan City National High School, West Central Elementary School 1 at Bolosan Elementary School. Nanawagan ang pulisya sa mga magulang na tutukan din ang kanilang mga anak na papasok sa paaralan. Isa rin po tayo na may responsibilidad sa crime prevention. So tulungan po natin ang ating kapulisan. Samantala, maagang nagbabala ang Public Order and Safety Office sa mga tricycle driver na huwag maningil ng sobra sa kanilang mga pasahero sa nalalapit na pasukan. Kung ano po yung tamang pamasahe, yun lang po ang dapat yung isingilin kasi kawawa rin po kayo pag kayo na-report doon ng mga pasahero is magkakaroon po kayo ng malaking penalty po. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Puspusa naman ang paglilinis sa paaralan ng Bued National High School sa Calasiao, Pangasinan ilang araw bago ang pasukan sa Lunes. Tulong-tulong ang mga estudyante sa pagwawalis at pagbubunot sa sahig. Ang ibang guro naglilinis at naglalagay ng palamuti sa kanilang mga classroom. Wala namang nakikitang problema at handa na raw ang Bued National High School sa Lunes. Unang araw ng pasukan para sa school year 2025-2026. Samantala, beep 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 sa mga motorista, posibleng tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa huling trading ngayong linggo, nakikita ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na madaragdagan ng 1 peso hanggang 1 peso and 40 centavos ang kada litro ng diesel sa Martes. Price hike din ang nakikita sa gasolina na 90 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos. At sa kerosene,
na 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos kada litro. Bunso daw yan ng gumagandang trade relations ng Amerika at China at nakikitang pagsigla ng demand. Kung magtutuloy-tuloy o kung matutuloy, ikalimang sunod na yan ng taas presyo sa gasolina at ikatlo naman sa diesel. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, wala ng direktang epekto sa bansa ang Bagyong Auring na nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, muling humina bilang isang low-pressure area ang Bagyong Auring na nakalabas na sa par alas 2 ng madaling araw kanina. Sa kabila niyan, posible pa ring magpaulan ang trough o buntot ng Bagyong Auring, gayon din ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Easterlies naman ang umiiral sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng pag-ulan sa Cagayan at Isabela, gayon din sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at sa Pangasinan. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Umano'y iligal na imbakan ng krudo sinalakay ng otoridad sa Lubao, Pampanga. Nakaalerto, Glam Calicdan, Dizon. Arestado ang 16 na individual sa ikinasang operasyon ng otoridad sa hinihinalang imbakan ng iligal na krudo sa Lubao, Pampanga mag-aalas 3 ng madaling araw kahapon. Nakatanggap daw ng reklamo ang otoridad hinggil sa masangsang na amoy sa lugar. Nabisto ang ilang individual sa iligal na gawain at kinumpiska ang nasa 32 na container na naglalaman ng petrolyo. Kasama pa riyan ang 2 metal tanks, 2 pumps, nasa 3,800 liters ng petrolyo, tanker truck, sales receipts at 279,400 pesos na cash na pinaniniwala ang galing sa illegal trade. At liblib, mas dulo, hindi obvious kasi nga po poultry dito halos tas bukid na talaga siya dead end na dun sa dulo. So hindi mo iisipin na may papasok din na truck. Ayon sa mga otoridad, posibleng bahagi ito ng paihi modus na matagal nang ikinababahala sa rehiyon. Yan naman po yung modus operandi po nitong mga tanker, yung mga driver, may dinadaanan sila. Siguro ito yung parang stopover nila, nagdidiskarga sila ng mga laman nilang gasolina at yun nga, pinapalitan pa nila yun, nagkakaroon ng alteration. So yung mga dinidiskarga nila, nilalagay nila dito at yun ang nilalagay dun sa mga maliliit na container at ibinebenta nila. Ikinanta naman ng isa sa mga nahuli na mayroong isa pang lokasyon ng imbakan sa Barangay Lourdes kung saan naaresto ang iba pang mga sospek. Dito naman naaktuhan ang isang truck na naglalagay ng hinihinalang iligal na krudo. Na-recover sa ikalawang site ang 15 full 1,000-liter containers, empty containers, 2 truck at dump truck na hinihinalang ginagamit sa iligal na pagtatransport ng krudo. Wala pang pahayag ang mga sospek na dinala sa Lubao Municipal Police Station. Patuloy ang malalimang investigasyon ng mga pulis. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Huling araw ng enrollment sa ilang paaralan sa Pangasinan, dinagsa. Silipin sa report. Sumabay sa dagsa ng mga nagpapa-enroll ngayong araw si Aling Mercedes kasama ang kanyang anak mula sa Mangaldan, Pangasinan. Hindi raw nahanap ni Aling Mercedes na i-enroll ang anak dahil sa dami ng ginagawa sa bahay. Kaya ngayong huling araw niya minabuting ipa-enroll sa Mangaldan National High School ang anak na incoming grade 7 student. Dahil sa trabaho, madam. Pero kumusta naman pang enrollment ngayon?
Mabilis po. Sa datos ng DepEd Region 1, nasa halos 250,000 na mga estudyante pa lang ang na-enroll simula noong June 9 hanggang kahapon, June 12. Mahigit 800,000 pa ang hindi nakakapag-enroll kung ibabase ang datos sa total enrollees noong nakaraang school year na nasa mahigit 1.1 million na estudyante. Biglang angat ito, ma'am. Mag-increase sigurado itong number of enrollees. Ma'am, considering na tuloy-tuloy pa naman, ma'am, yung pag-enroll. At kahit sa Monday, ma'am, kung mag-umpisa na po yung klase, kasi opening na po by Monday, sigurado, ma'am, magdadagsaan po ulit yung mga learners po natin para mag-enroll. Pupwede pang magpa-enroll kahit simula na ng pasukan. Pero simula sa Lunes, ang school admin na ng Mangaldan National High School ang tututok sa mga late enrollee. Open pa po tayo na mag-accept ng mga late enrollees natin at ang admin na po ang mag-enroll para sa ganon yung mga teachers po natin nakafocus po sa kanilang mga klase. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ibinigay na ng COMELEC ang karagdagang 1,000 pesos na honorarya ng mga nagsilbing poll workers noong 2025 national midterm elections. Sundan sa report. Natanggap na ng mga nagsilbing poll worker sa nakalipas na 2025 midterm elections ang kanilang karagdagang 1,000 pisong honoraria. Sa Dagupan City, 2 araw ang inilaan ng COMELEC upang ibigay ang karagdagang insentibo sa mga nagsilbi noong nakaraang eleksyon. Si Teacher Marvin mula sa Barangay Bacayao Sur nagsilbi bilang 3rd member ng Electoral Board. Ikinatuwa ang kanilang dagdag benepisyo. Magagamit din namin ito sa paparating na pasukan, mas lalo na yung mga may anak, pwede nilang idagdag ito sa pambaon ng kanilang mga anak. Meron pong tax rate, depende ho doon sa gross annual income nila. So meron po dyan na subject to 15% tax, meron po yung 7% and then meron naman po yung tax exempt. Halos 1,000 ang bilang ng mga poll workers sa Dagupan noong nakaraang eleksyon. Sila ang nagmando sa 163 presinto. Samantala sa pagbabalik ng voter registration sa July 1 para sa barangay at sangguniang kabataan elections, hindi natatanggap ang COMELEC ng kahit anong sertifikasyon mula sa barangay bilang registration requirements. Kabilang dito ang barangay clearance o certificate of residency. Ang kailangan lang dalhin ng magpaparehistro ay kahit anong government-issued ID kung saan nakalagay roon ang kasalukuyang address ng may-ari nito. Yung nakaupo na barangay official, kahit naman hindi taga dyan, ini-issuehan nila ng certificate of residency as a form of hakot ng botante. Magtatagal ang voter registration hanggang July 11. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Arestado sa bypass operation ng PIDEA at PNP ang 52 anyos na barangay tanod sa isang regional target drug personality. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Valdez, Batac City, Ilocos Norte, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Kinilalang sospek na si alias Ernesto, residente ng parehong barangay. Nakuha sa operasyon ang 12 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek na wala pang pahayag. Physical and mental health assessment para sa SPED learners isinagawa bago ang pasukan sa Daniel Maramba National High School. Sundan sa ulat ni Jubal Fernandez. Nabigyan ng libreng supplies ang nasa 19 na estudyante ng Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan. Sila ang mga estudyanteng may health conditions at disabilities. Mga notebook, ballpen, tumblers at iba pa ang ibinigay sa mga estudyante. So itong mga batang to ay napili base sa kanilang health conditions or health concerns. Meron din po yung may mga kapansanan at may delayed po sa kanilang intellectual development. Laking tuwa ng mga magulang sa isinagawang programa. Kami po ay nagpapasalamat kasi isang magandang tulong po para sa umpisa po ng klase. Bukod sa school supplies, sumailalim rin sa health assessment at binigyan din ng gamot ang mga estudyanteng may special needs. Pati na ang mga guro at magulang sa tulong ng Philippine Nurses Association, Pangasinan Chapter at ng SDO1 Health Nutrition.
Nagsagawa rin ang miyembro ng Philippine Mental Health Association Pangasinan Chapter ng consultation and psychological evaluation para sa lahat. Ay, hindi lang naman to academic po lang ang pinag-uusapan natin bilang mga estudyante. Kailangan pag-usapan din natin yung mga physical na aspeto, yung pakikipagsalamuha sa kapwa natin, dapat nandoon lahat po. It's not only for our students but also to our teachers as well and to our stakeholders, particularly our parents. Kasama si Ron Tanieto, Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ilang paaralan sa Dagupan City magpapatupad ng class shifting sa darating na pasukan dahil sa kakulangan ng classroom. Ang detalye sa report. Nasa 31 ang pampublikong elementarya sa Dagupan City. 8 naman ang pampublikong sekundarya kabilang ang 3 integrated school. Sa unang araw ng pasukan para sa school year 2025-2026 sa Lunes, sasalubong pa rin daw sa ilang mag-aaral ang kakulangan sa silid-aralan ayon sa Schools Division Office. No. Ang classroom natin, medyo there's a lot of shortages sa classroom natin. Panahon kasi ng high tide na sinasabayan ng tag-ulan, kaya problema ang mga binabahang classroom. We have several schools na nag-propose na sa akin for shifting this school year because it's either nababaha at this time. Kabilang na ang Victoria Q. Zarate Elementary School sa Barangay Pantal ang may problema sa baha. Ay kung umuulan po ay papasok na po kaagad yung tubig dito sa aming paaralan, mababaha na dito. Ang ibang paaralan magpapatupad ng shifting dahil sa mga ipinatatayong karagdagang gusali tulad ng North Central Elementary School sa Barangay Bunuan Gaset. Tumutulong naman daw ang lokal na pamahalaan upang mapunan ang mga kakulangan sa classroom. Bukod sa silid-aralan, nagkukulang din daw ang mga paaralan sa computer packages na magagamit ng mga mag-aaral. Kung mayroon tayong mga donors who would like to really help us out sa mga schools, for Brigada Eskwela, this will be good contribution for the schools. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nasa 17,000 na mag-aaral mula kinder hanggang grade 6 ang nakatanggap ng libreng gamit pang-eskwela mula sa Gapan City LGU. Bawat mag-aaral ay nabigyan ng bagong sapatos, medyas, bag, school supplies, lunchbox na may kasama pang snacks. Nitong Lunes, nagsimula ang pamamahagi ng school supplies ng LGU sa 8 eskwelahan. Inaasang matatapos ang pamamahagi ngayong Biyernes para magamit na ng mga mag-aaral sa darating na Lunes. Mga patok at budget-friendly na pangregalo para sa Father's Day celebration, ating alamin sa report. Father's Day na sa linggo. May regalo ka na ba para kay tatay, papa o daddy mo? Mga kapuso, huwag palampasin ang espesyal na araw para pasalamatan ang ating mga haligi ng tahanan na walang pagod sa paghahanap buhay at pagsasakripisyo para maitaguyod at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Ang mag-asawang Josephine at Pablo Solomon, 50 taon ng kasal ngayong 2025. Biniyayaan sila ng 7 anak. At ngayong Father's Day, hindi raw palalampasin ni Aling Josephine na may pagdiwang kahit sa simpleng paraan ng Father's Day. Importante siyempre. Siya ang tatay ng mga anak ko. Tas mahal na mahal niya ako. Ganon din ako, ganon. Siyempre, hindi rin mawawala ang pagbibigay ng mga regalo sa ating mga tatay. Sa Baratilyo na ito sa Dagupan City, mabentang mabenta ang mga not so expensive na panregalo. Gaya ng belt, wallet at bag na nasa 150 pesos hanggang 250 pesos. Meron ding mga sando at polo shirts na nagkakahalaga ng 100 pesos hanggang 180 pesos. Tiyak babagay rin kay tatay ang mga magagandang klase ng sombrero na nasa 150 pesos. O kung meron namang budget, bakit hindi bilhan ng relo o sapatos si tatay sa kanyang special day? Para naman sa ilan, iba pa rin kung bulaklak ang ibibigay. Meron naman, kaya lang hindi gaanong marami.
Higit sa mga regalo, the best pa rin ang magpaparamdam ng ating pagmamahal sa ating mga tatay. Hindi matutumbasan ng anumang regalo ang respeto at pagmamahal sa ating mga ama. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Authentic Batangas Lomi, swak na comfort food ngayong tag-ulan. Halina't lasapin sa report. Comfort food ba ang hanap mo ngayong tag-ulan? Hindi na kailangan pang bumiyahe sa Batangas dahil dito sa Barangay Banlag sa Calasiao, Pangasinan, may natagpuan kaming local gem na naghahain ng authentic Batangas Lomi sa kawali. Ang chef at may-ari ng kainan ay isang purong Batanggenyo. Ihanda na ang mga sangkap tulad ng sibuyas, bawang, cornstarch at miki. Para naman sa toppings, adobong baboy, atay ng baboy, kikiam, lumpia, itlog ng pugo, fishball at ang fried chicken. Pakuluan ng broth na may sangkap na pampalasa. Umpisahan na ang paggisa ng aromatics. Ilagay ang broth, pampalapot at ang miki. At saka isunod ang toppings. Pero mga kapuso, alam nyo ba ang tamang paraan ng pagkain ng lomi? Meron nilang po kainin sa Batangas, ang lomi. Kailangan natin gumawa ng isang toyo mansi na may sili para mas masarap ang pagkain ng lomi. Mas masarap kainin ng lomi ng maraming sibuyas. Kakainin natin ang lomi sa plato para mas madaling kainin at mas madaling lumamig. Lagyan lang natin ng toyo mansi yung ginawa natin. Yan. Kain tayo. Masarap. Masarap. Ano nga ba ang espesyal sa pagkain ito? Bukod sa sariwa at sariling gawa ang mga sangkap. Ang Batanggenyo ay very passionate sa paggawa ng Batangas Lomi. So, yun ang matitikman nyo talaga na masarap talaga ang Batangas Lomi kasi they put their heart sa pagluluto at ang preparasyon nito. Kasama si Ron Tanieto, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.